long-range hypersonic missile ng US Army matagumpay na pinasabog. Mas kakatakutan to ng China once na ma-deploy malapit sa West Philippine Sea. Kaya lang naman itong punteryahin saan man dako ng China. Pero di lang long-range hypersonic missile ng US Army ang poproblemahin ng China. Huwag mong kalimutan ang BrahMos cruise missile ng Pilipinas. At madadagdagan pa yan. Bali-balita kasi sa India na bibili ang militar ng karagdagang BrahMos missile for defensive purposes only. And speaking of China, after India armed the Philippines with BrahMos supersonic cruise missiles, Manila wants more. Reports say that Manila is planning to acquire 2 more missiles, add significant increase in the Philippines' ability to deter and counter potential threats at sea. And the Philippines' commitment towards BrahMos extending beyond the current act. Matatapos na rin ang Balabac Island Air Base sa May Palawan, kung saan mas malapit ma-deploy ang HIMARS at iba pang klaseng rocket system ng Amerika. Ito na ata ang pinaka-crucial na base militar ng Philippine Air Force. Napakalapit kasi nito sa West Philippine Sea. At pag inatake tayo ng anumang barko ng China, dito magmumula ang pinakaunang pagsalakay at paghihiganti ng US at Philippine Air Force. Nasa huling bahagi na lang ang paggawa natin ng Balabac Military Runway, lalo na't malaki ang papel ng gagampanan ng Palawan sa pambansang seguridad. Sobrang strategic ng lokasyon ng Balabac Island sa May Palawan. Babala pa ng war expert pag sinubukan tayong atakihin ng China, hahantingin kayo ng Amerika. At di titigil ang Estados Unidos hanggat di nauubos pasabugin ang lahat ng barko ng China sa West Philippine Sea. The Han Chinese with the PLA or the PLAN. So if the bad situation develops, I think we're going to find that our ally in the Philippines is going to provide some surprising pushback. Bumisita naman sa Armed Forces Headquarters ang pinakamataas na opisyal ng US military, si US Armed Forces Chief Charles Brown Jr. Dito kinausap si AFP Chief General Browner na committed ang Amerikang depensa ang Pilipinas sa anumang pag-ataking gagawin ng China. Pinapakita nito na yung sinasabi nila na solid yung commitment ng US in this alliance. No? If you look at the activities that are happening, continuous naman tayo sa lahat ng mga activities that are involving the US and more so involving other nations as well. No? Dahil sa pagbisitang yan, nangangahulugan daw na ready to fire na ang Amerika na sa anumang klase talagang pag-atake ng China, asahan na may re-responding pag-atake rin ang US laban sa mga Chinese. Suspect if the Chinese use firearms kinetic force against the Philippines, like firing missiles or using guns against the Philippines military forces, this may actually trigger the defense treaty with the US. But the Filipinos and the Americans must consider carefully. China ang magdidikta kung magkakagera. Kung pinangkaman talagang atakihin tayo, pwes gera na at maghanda-handa na tayong lahat. Tignan na lang natin kung anong mangyayari sa susunod na RORE mission, lalo na't kasama raw dito ang US Coast Guard. Kayo, ano sa palagay nyo ang mangyayari? I-komento sa baba ang inyong salobin.